Oh, war. Nasuko. Kaya ni Ron. Oh, ito na. May kakompetensya ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. At ito ang lumalabas ngayon na balita at kalat na kalat ito sa social media. Kakompetensya ni Pastor Apollo Kibuloy. Lumalabas ngayon na hindi nag-iisa si Pastor Apollo Kibuloy sa kontrobersyal na pahayag tungkol sa pag-angkin na siya ang may-ari sa buong mundo. Bakit? May isa pang personalidad na gumagawa ng katulad sa pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy. Sila din ang may-ari daw sa buong mundo. Siya ay si Dato Watawat. Naalala nyo ba si isa pang Dato Adlaw? Diba? Umaangkin din si Dato Adlaw na siya ang may-ari sa buong mundo. Nasa kulungan na din si Dato Adlaw. Si Pastor Apollo Kibuloy nasa kulungan na din. Si Dato Watawat, kilala ito bilang Senior Ruben. At batay sa nakita ninyo na porwesyo ang mga motorista dahil nagbarikada siya sa daan at nang sinubukan na ng mga pulis na kunin yung barikada niya na may mga cross. Oh, war. Yun, umalma siya. May dala siyang itak. Nasuko. Kaya ni Ron. May nakasulat na gidon. At sa kulay cross na pula, may nakasulat na war. Oh. So tatalakayin natin ito mga kapatid. May bago na kakompetensya ngayon si Pastor Apollo Kibuloy at si Dato Adlaw. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalibutang sundin din at isubscribe si Brad Calix, dating pastor na yumakap sa Simbahang Katoliko. May YouTube channel siya at Facebook page. Facebook niya, no? Nagla-live siya. Si Kaburnok sa Factbuster Spirits na nasa link, malapit na mag 1,000 dahil binura ng hacker ang kaniyang YouTube account. At ang pangalawa natin na YouTube channel, Pananampalataya at Katwiran, nasa link din mga kapatid. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. So, tatalakayin natin ito mga kapatid, pero kung saan man kayo ngayon nagsubaybay, nanood sa ating YouTube channel, sa live natin ngayon at sa Facebook page natin, Pananampalataya at Katwiran, kung saang bahagi sa ating mundo at sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalo na sa mga OFWs, paki-comment para malaman natin kung saan naabot ang ating video ngayon, ang ating pagtalakay, kung saan kayo nakabase. So, sa lahat natin mga sumusubaybay at sa mga sumusuporta, lalo na sa mga aklat na kinakailangan natin para sa ating talakayan mga kapatid. No? So, maraming salamat po sa mga sumusuporta. So, naalarma ang mga tao. And then,
napurwisyo ang mga motorista. Bakit? Dahil sa pagharang nila ni Dato Watawat daw. Ito. Boleh. Ikaw makapasipala sa mga ito. Pasok ka no? Di ba? Pasok. Yon ang nangyaring negosasyon na, no? Nangyaring negosasyon. Para sa mga ngayon lang siguro, alam anong bang nangyari. Noong Disyembre 25, sa kasalukuyang taon, Paskong Pasko ha, isang grupo na pinamumunuan ni Dato Watawat na tinatawag ding Senior Ruben Hari ang nagbarikada sa daan doon sa Barangay San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Abay, taga Davao din ito. Si Pastor Apollo Kibuloy, taga Davao. Si Dato Adlaw sa Surigao yon, di ba? So naglagay sila ng mga cross at iba pang barikada sa pampublikong kalsada. Kaya napurwisyo ang mga motorista, nahirapan ang trapiko sa naturang lugar. At batay sa kumakalat na video ngayon sa social media, inaangkin ng grupo sa pangunguna nitong si Watawat na siya daw ang may-ari sa buong mundo. Abay, parang napalitan na si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Di ba? Nagiging controversial din yung pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy. Satan Lucifer's time in this world is over. His ownership of the world is over. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. At ito ang dahilan daw na may karapatan sila si Dato Watawat na kontrolin yung daan. Kaya ilang mga cross ang inalagay nila na may nakasulat na salitang gaya ng war at may nakasulat din na salitang Gidon. Ano yun? Armageddon siguro. So, agad rumirespondi talaga ang mga pulis sa naturang lugar. At nang pumunta na ang mga pulis, daming mga tao, ito ang nangyari. Nanapatrol ka pa rin, nanapatrol car. Banatan na siya, dimulis. Government. Alam mga pulis, patrol car. Bago na po na yung patrol car. Dali kay basi mapagan ka. Awa mo. Distansya kay. Basi mapisikan mo dugo. Mapisikan mo dugo. Dito ng mga pulis. Si Sarge. Utang na 72 million. Sayang mo na, wala ko na kontraktor, kaya ko bayad. May sinisingil silang utang daw. Magkano? 72 million? Maliit lang yan para sa mga kontraktor. Ongoing negosasyon dito pagdating sa mga pulis. Hawasan mo diya, maatras kami. Mapisikan mo dugo. Ay, stilan. Ay, mabu. Yung full tourist na ba? Tourist na. Atras. Hawa mo diya. Hoy. Hawa. Dimulis na. Kaya isinagawa yung negosasyon.
O eto, tinimulis. Okay na ka mo. Pero umalma dito si Dato Watawat. Oh, dahil maestro ni Janet, doon lang dakop. Kinuha na nila ang Isa. barikida. Doon lang dakop. Doon yung Alma. Di doon. War. Yan, kinuha na. O, nagalit. May dala siyang itak. Nasuko. Pero yung mga kasama niya, mga itak gawa sa kahoy. No, gawa sa kahoy. Pero itong kay Dato Watawat, itak talaga, dala niya, oh. Yaki! Akala kay mga kinabi! Napurwisyo talaga ang mga motorista dito. Yun, Okay na ka mo. kinuha na ang barikada. At sa negosasyong ito, oh, Bisa mo sila. Kawadong kaw. sigawan pa dito si Watawat kaharap ang pulis. Pero ang nagvideo dito parang anak niyang babae dahil sabi niya, ama niya ito at ang pumasok daw, espiritu. Ha? Tingog! Bisa mo sila. Da. Tingog mo! Yun, matapang sinisigawan niya ang pulis, ha? Bisa mo sila. Ano mamano ka? Bisa yung kitawa mo. Ha? Tingog! Ayaw ko anak. Ha? Lalo na. Ayaw ko mamano niya. Bisa yung kitawa mo. Magsilap tanay. Manuha na. Magbayad ka mo si utang. Wala. Gustong ipatanggal ng pulis dahil nakapurwisyo talaga sa mga motorista. Pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Kami na inusap. Mobile ko yung utang. Ayaw ko gamita doon. Ayaw ko kita. Dili. Ayaw ko. Oh, so sabi dito, Cebuano ito, wag mo akong hamunin, di ba? Sabi niya. Sa akin na balang espiritu na ako ang lawas anak papa nako pero ang sulod So malaking posibilidad na ang nag-video nito ay anak niya. Dahil sabi, Cebuano kasi ang pahayag, sabi niya, yun ay papa ko. Pero nasa loob niya ay banal na espiritu. dili. Nagmensahe na balang espiritu na ako. Oh, yun. Ang nagbigay mensahe daw, yung nagsabing, wag mo akong hamunin. Ang nagbigay mensahe daw ay banal na espiritu. Ang lawas anak papa nako pero Pero ang katawan ay papa niya. ang sulod ana balang espiritu Ginoo. Ngunit, ang nasa loob daw, banal na espiritu. O ba? Gibarikiran na siya kay aron maminaw sa mga So, pinapaliwanag dito sa nag-video, nag-voice over habang nag-video, na ginawa umano ang barikada para makikinig ang mga tao. mensahe kay aron makabalo kung unsay maabot karong sunod adlaw. Di Para daw umano, malaman kung ano ang darating sa susunod na araw, no? May darating daw sa susunod na araw. tinuog kuan kanang magkuan maminaw lang mo di magsupak-supak. So sabi niya, makinig lang kayo. Makinig lang kayo. No. Sabi niya, huwag kayong tututol. No. Dapat makinig lang umano, huwag tutulan. Maminaw siya. Ginoo na ni sulod anak ba? Ang akong amahan dili ordinaryong tao. So ang nagvideo nito anak niya, no? Dahil sabi niya, ang aking papa, ang aking ama
hindi ordinaryong tao. Atantes mga audio. Katong masoko, kasabot mo audio. Magpaisog-isog alaw yun paisog-isog karon. Piti gyud. Oh, so matapang Oh, pag may magtapang-tapangan daw, piti talaga. Gapuson siya. Wala Dili lawas to na sa kung papang ang espiritu anak dili. Oh, katawan talaga umano ng ama niya yan. Katawan ng ama niya, pero may pumasok na espiritu. Wala ang espiritu ng sulod. Banal na espiritu daw. Gituyo na siya barikidan kay aron ng mga tao pikas-pikas maminong ni cycle. Oh, so yun, ginawa ang barikada sa daan para yung magkabilang panig sa mga tao nasa daan ay dapat umano na pakinggan ang pahayag nitong si Dato Watawat. Kaya nga suot niya parang sutana ang Watawat, oh. Tuwi kayo ba kanang ang katalagman nato nagpadulong na. Kay hapit ang panahon. Ipakanaw na pito kampa. Karong Enero, matagang tangan nyo. O iniro dako kay mo abot. Ang tsunami musaka sa buhay. Oh, may parating daw umano na napakalaki. Oh, may parating daw umano. Aminaw lang mo dili man amang hilabot. Oh. Ang mapaisog-isog mo na laot. Ang altas tuwa sa diyan kung tayo. Popo, puta. Yon ang bahagi mga kapatid sa pangyayari, no? Na si Dato nakulong na si Dato Adlaw, meron ng isa na namang nagpakilalang Dato Watawat, no? Na nagsabing sila ang may-ari sa buong mundo. Kaya matapos pinag-usapan ito na tanggalin ang barikada, so naibalik ang normal na daloy sa trapiko. Itong si Dato Watawat, nakilala din Senior Ruben King at ang kanyang grupo, nagpahayag tulad ni Pastor Apollo Kibuloy, taga Davao din ito. Sila daw ang may-ari sa mundo. Kaya sila daw ay may karapatan na magsagawa para kontrolin ang daan dahil responsibilidad daw nila pati na ang mga kalsada na kanilang dinaanan. So ito ang dahilan kung bakit nilagyan nila ng harang ang daan at iginiit nila na sila ang may-ari nito. Naalala nyo ba si Dato Adlaw? Di po ba si Dato Adlaw doon sa Surigao nag-checkpoint din noon? Hinaharangan daan pero pilitang isinarado yung iba't ibang mga establishmento na hindi nagbigay ng tax sa kanila. Oh, so asa na si Dato Adlaw na nag-aangkin din tulad ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ang may-ari sa buong mundo. At dahil sa mga ginawa niya na nakapuresyo sa mga tao, naaresto siya at kinasuhan lalo na yung mga kasama niya. Di ba? Kung maalala ninyo, nag-viral yon si Dato Adlaw bilang may-ari sa buong mundo din. So, hindi lang nag-iisa si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang problema, may aksyon na umaabot sa panghaharang sa daan at pananakot sa mga tao at pilitang pagsarado sa mga sari-sari stores at iba pang mga establishmento. Kaya, nabagabag talaga ang publiko. At hindi lang ang lokal na komunidad mismo. Kaya, rumirespondi ang mga pulis, no? So, umabot pa sa paglabag sa batas at kaya sinampahan sila ng kaso, inaresto talaga sila. So, ilan na ba ang nag-aangkin ngayon na sila ang may-ari sa mundo? Meron ba silang pinaghahawakan? Ang pag-angkin ng pagmay-ari sa mundo ay walang legal na batayan. At kapag may masawang gawain tulad dito, nagkapuresyo, tulad sa ginawa ni Dato Adlaw noon,
na may pananakot, may pagsarado, paghaharang sa kalsada. No? So, may dagdag pa ding panluloko sa publiko. Bakit? Dahil may mga kaanib siya na sabing babayaran ng sweldong malaking sweldo daw pag-aanib sa kanila. Kaya, patong-patong na kasong kriminal ang hinaharap nila. Di ba? So, ang tanong, tama ba tulad sa napakalaking grupo, Pastor Apollo Kibuloy, napakalaki na ang grupo niya at malawak na ang kanyang koneksyon dahil ang dami niyang kaibigang politiko. Itong mga umaangkin na tulad ni Dato Adlaw, ni Dato Watawat, mga maliliit lang ito na grupo. Pero, tama ba na aangkinin nila na sila ang may-ari sa buong mundo? Ano sa palagay niyo? May tamang pag-iisip ba? At etong mga nag-aangkin na sila ang may-ari sa buong mundo na hindi naayon sa batas, hindi naayon sa lohika, natural hindi naayon, pati na sa psychological na pamantayan, di ba? Bakit hindi makatuwiran talaga mga kapatid ang pag-angkin na sila ang may-ari sa mundo? Batay sa batas. Walang sinumang individual na maaring may-ari sa buong mundo. Bakit? Ang mundo ay binuo ng iba't ibang bansa, iba't ibang mga soberenya. So, kahit ang pinakamakapangyarihang leader ay hindi pwedeng magmamay-ari sa buong mundo. Kaya, sinumang nag-aangkin ito ay walang legal na batayan. Kung tingnan natin ang lohika at realidad kaugnay dito, ang pag-aangkin na ikaw ang may-ari sa buong mundo ay napakasalungat yan sa katotohanan. Ha? Napakasalungat sa katotohanang pisikal. May bilyong taong namumuhay, may mga gobyerno, may mga batas, at sariling kasaysayan. Isang extraordinary claim na walang matinong batayan. Kung tingnan, alam nyo, kung tingnan at pag-aralan din ang ilan itong mga nakilala at sumisikat sa social media na nag-aangkin na sila ang may-ari. Isa na si Pastor Apollo Kibuloy na nasa kulungan. Pangalawa, si Dato Adlaw na nasa kulungan, pati na yung mga kasama niya. At ito ngayon, bago si Dato Watawat, no? Kung tingnan ninyo sa pananaw sa psychology, mga kapatid, kapag ang isang tao ay naniniwalang siya ay pinili, siya ay may absolutong kapangyarihan, kahit salungat sa katotohanan at kahit walang tamang patunay, ito ay kadalasang inuugnay. Alam nyo, sa psychology, inuugnay yan sa delusional belief. Ano ba yung delusional belief? Hindi makatotohanang paniniwala. Imagine, lalo na si Pastor Apollo Kibuloy, lahat ng kaluluwa dadaan sa kanyang kamay. Paano ngayon? Nasa kulungan siya. Paano siya lalagda? Oh. Pero hindi naman inangkin itong si Dato Watawat na pati kaluluwa dadaan sa kanyang kamay. Ang sa kanya lang, pinag-aari ang buong mundo kaya hinarangan ang mga daan. So, yung tinatawag na delusional belief, ang hindi makatotohanang paniniwala, hindi yan insulto mga kapatid, kundi yun ay clinical observation na ginagamit ng mga professional
kaugnay sa kalusugang pag-iisip, lalo na sa mga tao na nag-aangkin na sila ang may-ari sa buong mundo. Kay Pastor Apollo Kibuloy, diba? Yun ang pahayag niya. Pero, may mga dokumento ba na magpakita na sila talaga ang may-ari sa buong mundo? Batay lang sa kanyang pahayag. Ganon din si Dato Adlaw, ang kaparihong nag-aangkin at nagpakita ng parihong ore ng tinatawag na delusional thinking. At ngayon, lumitaw itong si Dato Watawat, ang paghaharang sa daan at pag-aangkin na siya din ang may-ari sa buong mundo. Ay malinaw mga kapatid na indikasyon ito sa hiwalay at sa realidad na may tinatawag talagang delusional thinking, di ba, sa psychology. Pero mahalagang tandaan natin, hindi porket religious ang pahayag ay otomatikong tama at banal na. Kahit gamitin pa nila ang pangalan ng Diyos, hindi magbabago mga kapatid ang katotohanan. Kapag ang paniniwala ay humantong sa panganib, purwesyo, gulo, talagang mananagot yan at dapat harapin ng batas. Pero, dapat din suriin sa aspeto ng mental health. Diba? Ang tanong, bakit po ba naalala ninyo? Meron pang Senior Santo Niño, di ba? Sa Surigao yan. Merong grupo ni Dato Adlaw. Ito pa, Dato Watawat, Pastor Kibuloy, malawak, marami din ang grupo. Ang sinabi niya, umabot daw sa 8 million ang kaanib niya, pero yung bumuto niya sa halalan, mga more than 5 million ba yun? Asan na ba yung iba? Di ba? So, ang tanong, bakit maraming mga tao ang napaniwala sa mga nagsilatawang kulto, mga kapatid? Lalo na sa mga grupo na nag-aangkin na sila ang may-ari sa buong mundo. O mga tao na nagpakilala na may natatanging kapangyarihan sila. Hindi ito simpleng kabubuhan. Pero madalas ay kombinasyon ito, mga kapatid, sa psychological at panlipunan, lalo na sa spiritual, may kaugnayan sa tinatawag na obsession, extraordinary demonic attack. Damdamin at isipan ang inaatake ng spiritual na kalaban. Dahil ang taktika, ancient tactic ng ating kaaway ay to divide and then attack. Kaya ang dami ngayong mga nagsusulputan na relihiyon na tatag lamang ng tao. Isang paalala ni sa isang santo ng simbahang Katoliko, no? Sabi niya, Fidis quarens intellectum, na dapat ang ating si Saint Agustin yan, ang ating kaalaman, dapat talaga makaabot ito sa tamang pag-unawa. Bakit maraming madala? Posible, isa sa dahilan, kakulangan sa edukasyon. Kakulangan sa edukasyon, pwede din yung critical na pag-iisip. Anong edukasyon? Hindi lang sa pag-aaral, dahil daming mga profesional na umanib din sa grupong tatag ng tao, di ba? Pero pwede ang kakulangan ng edukasyon kaugnay sa pananampalataya sa tunay na iglesia. So, kapag hindi sanay
magtanong o kaya'y magsuri mga kapatid kaugnay sa ebidensya ang isang tao. Mas madali talagang mapaniwalaan ang matinding pahayag, lalo na kung ang nagbigkas nito ay nagpakilalang banal, nagpakilalang sogo ng Diyos, di ba? So kaya, may matangay talaga. Kahit profesional. At yung matinding pananampalataya pero walang balansing pagsusuri. Kailangan talaga yan. Bago kayo aanib nitong mga grupo na nag-aangkin na sila ang may-ari sa buong mundo. Dapat meron talagang matinding pananampalataya at pagsusuri kung ito ba'y tama. Dahil ginagamit ng kulto ngayon, mga kapatid, ang mga pinipiling talata sa Biblia. Ang iba pa, ginagamit nila ang iba't ibang mga iba't ibang salin ng Biblia para sa sariling interpretasyon upang palabasin, mga kapatid, na sila ay tunay daw na sikta. Pero kapag na hihikayat ang damdamin, alam nyo, anong resulta? Pag mahikayat na ang damdamin, ngayon, kaya daming madala dahil natatakpan na pati ang lohika sa pag-iisip. Pwede din na may madala sa ganitong grupo dahil sa problema ng buhay at sa emosyonal na kahinaan, mga kapatid. Sa panahon ng paghihirap natin ngayon, grabe ang paghihirap, di ba? Ang mga trauma, ang mga problema, mga kawalan ng direksyon. Kaya may mga taong umaasa sa sino mang mag-aalok ng malinaw na sagot at pag-asa para sa kanila kahit hindi makatotohanan. At meron ding mga charismatic leader tulad ni Kibuloy. Ang galing. Di ba? Kahit si Felix Manalo, galing. Magturo. May mga leader na mahusay magsalita. Ang problema sa ibang mga leader na mahusay magsalita, magaling din manakot. Magaling din mangako. At magaling din magkunwari na makapangyarihan. At magaling din magkunwari na diyan sa kanila nagmula ang kaligtasan. At may espesyal sila na kaalaman. So, unti-unti nilang pinapalitan, mga kapatid, ang sariling pag-iisip sa mga tagasunod nila. Oh. Kaya, yung iba, bakit madala? Mayroon tinatawag na group think. Ano yung group think? Takot na maiwan. Anong ibig sabihin ng takot na maiwan? Kapag lahat sa paligid niya ay naniniwala ng ganito, mahirapan siyang kumontra. May takot siyang mapahiya. May takot siya na baka ituturing na siya lang ang nag-iisa na kumontra sa maraming naniniwala. Kaya kailangan talaga na manindigan. Pero, sa mga nag-aangkin na sila ang may-ari sa buong mundo, dapat din suriin ang mental health factor. Di ba? Oh. So, dahil yung delusion, yung paranoia, yon kadalasan, mga kapatid, ang resulta sa mga kulto. So, bakit epektibo yung pag-angkin nila na sila ang may-ari sa buong mundo? Dahil malakas ang simbolo ng kanilang kapangyarihan. Nagbigay ito ng pakiramdam, mga kapatid, na sila'y espesyal dahil sila ang may-ari sa buong mundo. Ginagamit nila ang takot. Oh. Kung hindi ka sasama, mapapahama ka. Di ba? Yun din ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya, mga kapatid, ang paniniwala ay hindi ito otomatikong tama. Ang tunay na pananampalataya
ay hindi nananakot. Ang tunay na pananampalataya, pinatunayan sa kasaysayan at sa banal na kasulatan. Kaya, pag may leader ng sikta na nag-aangkin sa lahat ng kapangyarihan, sa lahat ng ari-arian, sa katotohanan pati na sa buong mundo, abay, malakas ang red flag niyan. Di ba? Oh. Kaya mag-ingat. Ngayon, napansin ninyo na nagbarikada sila. Di ba? Ito, rumisponde ang mga pulis. Oh, nana patrol car ka ba rin? Nana mga patrol car. Oh. Panatanagin siya. Dimulis. Ah, government. Oh. Alam mga pulis, patrol car. Oh, so nagka tension talaga. Oh, nagka-tension talaga. So, ngayon, anong nangyari dito? Pinaalis lang ba ng PNP? Wala na bang kasong isinampa laban sa grupo na nagbigay porwisyo? No? Di pa sure mga kapatid sa mga motorista dahil sa batas sa ating bansa ang hindi otorisadong pagharang sa pampublikong daan mga kapatid ay maaring masampahan ka ng ilang kasong kriminal at administratibo. Depende yan sa sitwasyon.